Hi! Welcome sa aking channel. Ngayon ay ibabahagi ko ang anime na Uncle from Another World. Nakatuon ang anime na ito sa kwento na ang pangunahing tauhan ay naglakbay pabalik sa totoong mundo mula sa ibang mundo, habang ang ibang anime ay nakatuon sa iba't ibang adventure pagkatapos maglakbay ang mga tao sa ibang mundo. Ang pangunahing karakter ng anime na ito ay nakoma dahil sa isang aksidente, at nakahiga sa hospital bed sa loob ng 17 taon. Isang araw, pagkatapos ng 17 taon, nalaman ng pamangkin ng pangunahing karakter, si Takafumi, na mahimalang nagising ang kanyang tiyuhin na si Oji-san na 17 taon na nakoma. Ngunit tila may mali sa utak ni Oji-san dahil sa aksidente sa sasakyan, at nakakapagsalita lamang siya ng wikang walang nakakaintindi. Ang ibang kamag-anak ay ayaw siyang alagaan dahil parang nababaliw na siya, at si Takafumi lang ang napilitan. Nang makitang naiinis si Takafumi, sinabi ni Oji-san ang hindi kapani-paniwalang katotohanan. Noong siya ay nakoma, naglakbay siya sa ibang mundo at naging pinakamalakas na bayani. Gayunpaman, iniisip lamang ni Takafumi na ang kanyang tiyuhin ay nababaliw, hindi pinapansin ang kanyang sinabi. Ngunit itinaas lamang ni Oji-san ang kanyang kamay, nakakagulat na nagpakawala ng isang whirlwind at pinalutang ang bote sa aparador. Nang makita ito, nabigla si Takafumi, at hindi mabilang na mga paraan ng paggamit ng magic para kumita ng pera ang dumadaan sa kanyang isipan. Gayunpaman, nagmamalasakit lamang si Oji-san sa kanyang paboritong console game, at iniisip kung may ilang nakakatuwang bagong laro. Sa kanyang sorpresa, sa 17 taon ng kanyang paglalakbay, ang mga console ng larong iyon ay luma na at matagal nang na-pull out sa merkado. Matapos makalabas si Oji-san sa ospital, tinulungan ni Takafumi si Oji-san na mag-post ng mga video, na nagpapakita ng kanyang mahika sa YouTube. Ngunit karamihan sa mga manunood ay nag-iisip na ang magic ay isang effects lamang at sinasabing ang mga video ay mukhang hindi totoo. Nang makasama si Oji-san, na-curious si Takafumi tungkol sa kanyang buhay sa ibang mundo. Ngunit nang pinag-uusapan ito, si Oji-san ay tila hindi kaaya-aya. Lumalabas na napakaganda ng lahat sa ibang mundo. Napagkamalan nila si Oji-san bilang isang orc dahil sa kanyang hitsura, at hinabol siya. Isang araw, niligtas niya ang isang babaeng elf. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi siya pinasalamatan ng elf, sa halip, pinagalitan siya nito. Agad na napagtanto ni Takafumi na ang elf ay isang tsundere, at maaaring hindi sinasadya ni Oji-san ang isang pag-ibig. Dahil nasa ibang mundo siya sa loob ng 17 taon, hindi alam ni Oji-san ang mga pagbabago ng teknolohiya sa totoong mundo, at matigas ang ulo na gustong gamitin ang lumang cellphone mula 17 taon na ang nakakaraan. Nang pinag-uusapan nila ang mga makabagong teknolohiya, sinabi ni Oji-san ang kanyang isa pang karanasan sa ibang mundo. Minsan siyang gumamit ng kidlat na mahika kasama ang siyentipikong kaalaman sa electrolysis ng tubig upang lumikha ng isang garapon na maaaring lumikha ng tubig. Sa hindi inaasahan, itinuring siya ng mga tao sa ibang mundo bilang isang masamang wizard, at gusto siyang patayin. Sa wakas, namagitan sa kanila ang babaeng elf para sa kanya, upang makahanap siya ng pagkakataong tumakas. Gayunpaman, iniwan ni Oji-san ang babaeng elf ng mag-isa upang pigilan ang iba habang siya ay tumatakas lamang. Sinabi ni Takafumi na namiss muli ni Oji-san ang isang pag-ibig na masyadong mapurol para mapagtanto ito. Pagkatapos, nakahanap si Oji-san ng isang lumang cellphone sa internet. Gayunpaman, ang gastos sa pagpapadala ay hindi karaniwan at napakamahal. Upang makatipid, direktang lumipad siya mula sa balkonahe patungo sa isang malayong lungsod upang kunin ang telepono. Nang makita ang kanyang kakayahan, nabaliw si Takafumi sa pamimili sa internet, na hinihiling kay Oji-san na lumipad upang kunin sila, na nakakatipid ng malaking halaga sa mga gastos sa pagpapadala. Matapos matanggap ang delivery, balak ni Takafumi na buksan ang kahon ng delivery gamit ang isang kutsilyo, ngunit iniabot lamang sa kanya ni Oji-san ang isang kakaibang armas. Lumalabas na natutunan ni Oji-san ang magic ng storage at dinala sa totoong mundo ang lahat ng kagamitan sa ibang mundo. Gayunpaman, ang mga bagay na ito ay napakabihirang na hindi mahuhusgahan ng appraiser ng pawnshop ang halaga, at gusto lang nilang bilhin ang mga kagamitang ito sa presyo ng pagbili ng mga basura. Nang makitang mukhang proposal ring ang singsing na nakolekta ni Oji-san, nagtanong si Takafumi tungkol sa kanyang love story. Sa hindi inaasahang pagkakataon, binanggit ni Oji-san ang tungkol sa console ng mga laro. Parang ang games console ang kalaguyo niya. Ibinabalik ni Takafumi ang paksa sa pag-ibig. Noon lang, naalala ni Oji-san ang babaeng elf na nagligtas sa kanya noong taon na yon. Upang ipahayag ang kanyang pasasalamat, kumuha siya ng singsing at inilagay sa kamay ng elf. Mula sa ekspresyon ng babaeng elf, tila ang kahulugan ng pagsusuot ng singsing sa ibang mundo ay katulad ng sa totoong mundo, na ang ibig sabihin ay proposal. Ngunit gusto lang ni Oji-san na ibenta niya ito para sa pera. Kahit na namiss muli ni Oji-san ang isang pag-ibig, sinundan pa rin siya ng babaeng elf, tahimik na pinoprotektahan siya. Matapos marinig ang kwento, ibinalik ni Takafumi ang lahat ng kayamanan sa storage space ni Oji-san. Sa hindi inaasahan, ito ay nakunan at naging isang malaking hit sa internet.
Sa makatuwid, opisyal na naging YouTuber si Ojason. Gayunpaman, bumibili pa rin si Ojason ng isang lumang magazine. Sa loob ng 17 taon ng kanyang paglalakbay, ang pag-ibig niya sa games console ang nagpapanatili sa kanya. Matapos bilhin ang magazine, sa wakas ay nakita niya ang mga resulta ng paligsahan sa mga console ng laro. Sa kanyang sorpresa, ang kanyang paboritong laro, ang Guardian Heroes ay nasa ibaba, at ang mga RPG na laro na hindi niya gusto ay nanalo sa first place. Galit na galit siya kaya lumipad siya sa langit na nagsagawa ng malakas na kidlat para ilabas ang kanyang emosyon. Pagkatapos huminahon, patuloy na pinag-uusapan ni Ojason ang tungkol sa mga laro kasama si Takafumi. Si Ojason ay halos hindi naglalaro ng mga larong RPG, ngunit sa ibang mundo, maraming mga plot na katulad ng mga larong RPG. Pagkatapos ay nagmahika si Ojason ng Icarus Elrin, isang magic na maaaring magpakita ng mga alaala ng target. Direktang ipinapakita nito ang eksena ng napagkakamalang orc ng mga taga-nayon si Ojason dahil sa kanyang pangit na mukha. Matapos niyang bugbugin ang pinuno ng nayon, sa wakas ay nakinig sila sa kanya. Dumating pala si Ojason para alamin ang solusyon para harapin ang Flame Dragon, dahil nakatira ang Ice Clan sa secret room sa gitna ng village. Hanggat kaya niyang makuha ang puso ni Mabel, ang huling inapo ng Ice Clan, makukuha niya ang Ice Sword sa kamay nito at talunin ang Flame Dragon gamit nito. Ang paboritong bagay ni Mabel ay isang bulaklak na nakita niya kasama ang kanyang ina sa murang edad. Nang malaman ito, umalis si Ojason. Iniisip ni Takafumi na kukunin ni Ojason ang bulaklak. Sa hindi inaasahan, naisip niya na mas mahirap ito, kaya direktang lumalaban sa dragon ng mag-isa, at tinatalo ito sa lahat ng kanyang pagsisikap. Nang makitang paulit-ulit na namimiss ni Ojason ang isang pag-ibig, nakaramdam ng panghihinayang si Takafumi para kay Ojason na hindi pa rin ito napapansin. Sa ngayon, may delivery sa labas ng pinto, na isang set ng games console na binili ni Takafumi para kay Ojason. Nang makita ang games console na gusto niya, masayang ngumiti si Ojason. Parang mas madaling pakiligin siya ng mga laro. Sa pagtatapos ng taon, si Takafumi at Ojason ay bumili ng manga gamit ang maliit na pera na nilalayo nilang gugulin ang bisperas ng bagong taon gamit ang manga. Naalala ni Ojason na sa ibang mundo, kailangan din nilang ipagdiwang ang bagong taon. Ngunit dahil sa kanyang kakaibang hitsura, hindi siya makapag-integrate sa mga lokal na taga-nayon. Casual na kumain si Ojason at saka bumalik sa inn. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kinuha ni Mabel ang Ice Sword at nahiyang pumunta sa kanyang kwarto. Sinabi ni Mabel na gusto niyang maging kasing lakas ni Ojason at talunin ang Flame Dragon ng mag-isa. Halatang halata ang pahiwatig ni Mabel, ngunit hiniling lang ni Ojason sa kanya na maging sarili niya. Nang marinig ang sinabi ni Ojason, nakaramdam ng hiya si Mabel. Palagi siyang nananatili sa lihim na silid at walang kontak sa ibang mga kaibigan. Iniisip ni Takafumi na ito ang pinakamagandang pagkakataon para mahalin si Mabel, ngunit hindi yun inisip ni Ojason. Sinabihan na lang niya si Mabel na huwag pakialaman ang sasabihin ng iba, kundi sundin ang puso nito na manatili sa sekretong silid. Nang marinig ito, nagpasya si Mabel na bumalik. Bago siya umalis, balak niyang ibigay ang espadang yelo kay Ojason, ngunit tumanggi itong muli. Nang makita ang mga alaala ni Ojason, nagbitiw si Takafumi na gumawa ng instant noodles para sa kanya. Marahil, ang ganitong buhay lamang ng pagsasabi ng mga biro ay nababagay kay Ojason, hindi pakikipagsapalaran o pag-ibig. Kinabukasan, dumaan si Fujimiya, isang babaeng estudyante sa universidad sa malapit na parke. Napansin niya ang isang kakaibang lalaki na nagsasalita sa kanyang sarili, agad na nakaramdam ng takot. Sa sandaling ito, biglang sumulpot si Takafumi at tinawag siya. Lumalabas na mabuti silang magkaibigan habang lumalaki, at si Fujimiya ay may crush pa rin kay Takafumi. Pero naghiwalay sila after graduation. Dahil matagal na silang hindi nagkikita, iniimbitahan siya ni Takafumi sa kanyang bahay. Pagdating niya sa harap ng bahay niya, bumibili si Takafumi ng merienda sa labas. Nang makita ang isang estranghero bilang isang adventurer, naging defensive si Ojason at halos patayin si Fujimiya gamit ang magic. Sa kabutihang palad, dumating si Takafumi sa tamang oras at inalis ang hindi pagkakaunawaan. Alam na si Takafumi ang nag-aalaga kay Ojason na walang trabaho, si Fujimiya ay nakaramdam ng sympathy lalo na nang makitang si Ojason ay tila may sakit sa pag-iisip. Kahit anong paliwanag ni Takafumi, si Ojason ay isang malakas na tao mula sa ibang mundo. Hindi naniniwala si Fujimiya, bagamat mapurol sa kanyang sariling damdamin, si Ojason ay may matalas na mata para sa damdamin ng iba. Malalaman niya na may gusto si Fujimiya kay Takafumi sa isang sulyap. Gayunpaman, si Takafumi ay kapareho ni Ojason sa kanyang damdamin. Agad niyang itinanggi ang sinabi ni Ojason, na sinasabing magkaibigan lang sila ni Fujimiya. Medyo galit si Fujimiya, sumisigaw na talunan si Ojason. Sakto namang nabasa ni Ojason ang kanyang mga alaala, sinabing naligo si Fujimiya at nagpalit ng damit bago siya pumunta rito.
Karaniwan, ang mga tao ay uuwi at magbibihis bago pumunta sa mga bahay ng iba, ngunit pinatunayan ni Ojeson na siya ay may sobrang kapangyarihan sa ganitong pag-uugali na ginagawa ng lahat ng mga normal na tao, dahilan upang isipin ni Fujimiya na si Ojeson ay isang sinungaling. Ngunit muli niyang ipinagmamalaki na siya ay isang malakas na tao sa ibang mundo. Lalong naramdaman ni Fujimiya na baliw ang lalaking ito at nagmamadaling iminungkahi kay Takafumi na magrenta ng bahay kasama niya. Ngunit kailangan ni Takafumi na pangalagaan si Ojeson, kaya hindi siya makaalis ngayon. Nang marinig ito, mas napupuot si Fujimiya kay Ojeson. Hindi nagtagal, nagkaroon ng bagong problema ang negosyo ni Ojeson sa YouTube. Bagong hiling na kailangan niyang magkaroon ng 1,000 subscribers bago siya makakuha ng mga benepisyo. Ngunit mayroon lamang 800 mga subscriber ng channel ni Ojeson. Kaya kailangan nilang dagdagan ang bilang ng mga subscriber sa maikling panahon. Ipinapaalala nito kay Ojeson ang isang malaking krisis na naranasan niya sa ibang mundo. Noong panahong iyon, naglalakbay si Ojeson sa isang hindi pamilyar na lungsod. Mayroong maraming mga kakilakilabot na halimaw sa malapit sa lungsod, kaya ito ay protektado ng isang malakas na barrier. Ipinagmalaki ng babaeng elf kay Ojeson na napakahirap sirain ang barrier ng lungsod na ito. Ang kanyang mga salita ay pumukaw sa pagnanais ni Ojeson na basagin ito, at pagkatapos ay sinira niya ang barrier sa kaunting pagsisikap. Nang masira ang barrier, hindi mabilang na mga halimaw ang sumalakay sa lungsod, na naging sanhi ng pagkataranta ng mga mamamayan. Inako ni Ojeson ang responsibilidad sa pagsira sa barrier, na pinigilan ang maraming halimaw sa pag-atake sa lungsod. Nang makita ang katapangan ni Ojeson, na-activate din ng Elf Girl ang lahat ng kanyang magic power, na naglalayong labanan ang mga halimaw sa lahat ng kanyang pagsisikap. Gayunpaman, napahinto siya ng barrier nang sumugod lang siya dito. Hiniling pala ni Ojeson sa espiritu na siyang lumikha ng barrier na ayusin ito. Inakala ng mga mamamayan na ito ay hindi maayos at pansamantalang nasira, kaya hindi nila ito sineryoso. Tanging ang babaeng elf ang nakakaalam na si Ojeson ang lihim na nagligtas sa lungsod. Sa sandaling ito, biglang dumating si Fujimiya sa kanilang bahay, kaya pumunta si Takafumi para bumili ng para sa kanya, naiwan si Fujimiya upang manatili kasama si Ojeson na mag-isa. Upang maiwasan ang kahihiyan, si Ojeson ay naging elf, na nagnanais na maging mas palakaibigan kay Fujimiya bilang isang babae. Pagbalik mula sa pamimili, biglang may naisip si Takafumi nang makitang naging elf si Ojeson. Hiniling niya kay Ojeson na mag-record ng live na video ng paglalaro ng mga games na may perpektong hitsura ng isang elf at i-upload ito sa kanyang YouTube channel. Pagkatapos nito, pinag-uusapan nila ang tungkol sa pagkabata ni Takafumi. Para mas mapalapit sila, ipinakita ni Ojeson ang pagkabata ni Takafumi at Fujimiya gamit ang kanyang mahika. Pagkatapos ay nakakita sila ng isang Bulgar na bata na eksaktong si Fujimiya noong siya ay bata pa, na nagparamdam sa kanya ng labis na kahihiyan. Sa sandaling iyon, isang piraso ng magandang balita ang bumasag ng pagkabigla. Ang video ni Ojeson na naging elf ay nakakuha ng maraming views at malawak na pinupuri, kaya nalutas ang problema ng channel ni Ojeson. Ngunit pinapahalagahan pa rin ni Fujimiya ang kanyang imahe. Pinatunayan niya ang kanyang sarili sa isang larawan ng pagiging isang babae sa junior high school. Dahil hindi sanay si Ojeson na gumamit ng smartphone, kinukunan niya ito ng litrato gamit ang camera, na ikinagulat ni Fujimiya. Pero medyo nasanay na siya sa kakaibang lalaking ito. Gayunpaman, mayroon pa ring ilang gawi si Ojeson na hindi maaaring tanggapin ng mga normal na tao. Gaya ng kapag hindi sinasadyang natapon ang kape, nag-ice magic siya na may pagtaas ng kamay para maiwasang mapaso si Fujimiya. Nang mapansin na ang magic ay nagamit ng sobra, dinafrost niya ito ng apoy na magic. Ngunit pagkatapos nito, si Fujimiya ay nabasa, kaya kailangan niyang maligo sa bahay ni Takafumi. Para maiwasan ang awkwardness, lumabas si Ojeson para maglakad-lakad na parang maginoo. Dahil walang pamalit na damit si Fujimiya, maaari lamang niyang isuot ang mga damit ni Takafumi. Pag-uwi ni Takafumi, nakita niya si Fujimiya na walang suot na pantalon, na nakakahiya. Ngunit si Fujimiya, na may crush kay Takafumi ay hindi galit, ngunit medyo nahihiya. Gayunpaman, gusto ni Takafumi na burahin ni Ojeson ang alaalang ito. Sa wakas sa pangunawa ni Fujimiya, hindi niya ito binubura. Ngayon, si Takafumi at Fujimiya ay parehong 20 taong gulang, kung saan pinapayagan silang uminom ng alak sa Japan, naglakbay si Ojeson sa ibang mundo sa edad na 17, at uminom din siya ng alak sa unang pagkakataon noong siya ay 20. Noong panahong iyon, upang ipagdiwang ang kanyang ika-20 kaarawan, nag-iisa siya sa isang tavern at nag-order sa sarili ng isang baso ng alak. Nang makitang mag-isa si Ojeson, umupo ang babaeng elf at nakipag-usap sa kanya. Nailigtas ni Ojeson ang babaeng elf mula sa mga halimaw, kaya laging may crush sa kanya ang babaeng elf. Matapos malasing, hindi inaasahang hiniling ni Ojeson sa babaeng elf na samahan siya sa inn. Hindi tumanggi ang babaeng elf, na nahihiya na pumunta sa inn kasama si Ojeson. Gayunpaman, hindi niya ito iniimbitahan sa kanyang silid.
Nalasing lang pala ito at kailangan ng tutulong sa kanya pabalik sa inn. Nang makita ang alaalang ito, naaawa sina Takafumi at Fujimiya sa kanyang pagka-slow. Ngayon, bumalik na si Oji-san sa Earth, ngunit hindi pa rin siya magaling sa pag-inom ng alak. Pagkatapos malasing, nag-alok siyang ihatid si Fujimiya. Ngunit hindi siya matino ngayon, lumilipad patungo sa langit gamit ang mahika ng hangin, na nakakatakot para kay Fujimiya at Takafumi. Pagkatapos nito, nag-iisip si Takafumi ng mas magandang paraan para kumita ng pera. Kung kayang maglaro ng profesional na baseball si Oji-san gamit ang kanyang makapangyarihang salamangka, maaring siya ay maging isang invincible star player at kumita ng malaking pera. Ngunit iniisip ni Oji-san na ito ay isang pandaraya at hindi patas sa pagsusumikap ng iba, kaya hindi siya sumang-ayon. Pagkatapos ay pinag-uusapan nila ang mga alaala ni Oji-san sa ibang mundo. Matapos talunin ni Oji-san ang Flame Dragon na walang Ice Sword, naging walang saysay para kay Mabel na bantayan ang espada. Kaya natarante si Mabel. Nahanap niya si Oji-san na umaasang mapapamahalaan siya nito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naglabas si Oji-san ng singsing at inilagay sa kamay ni Mabel. Naisip niyang sinadya ni Oji-san na pakasalan siya at alagaan habang buhay. Pero sa totoo lang, gusto lang ni Oji-san na ibenta niya ito para sa pera. Nagalit si Mabel at inatake si Oji-san. Nang marinig ang tunog ng labanan, lumapit ang babaeng elf, ngunit nakita sila sa kakaibang posisyon. Akala ng babaeng elf ay ginugulo ni Oji-san si Mabel, kaya pinasuko niya ito. Pagkatapos noon, sa wakas ay nalaman niyang hindi pagkakaunawaan iyon, at naging magkaibigan sila. Nang makita ang alaalang ito, biglang na-curious si Takafumi tungkol sa karanasan ni Oji-san sa kanyang unang pagdating sa ibang mundo. Ipinakita ni Oji-san ang mga alaalang ito. Noong panahong iyon, napagkamalan siyang orc at nakulong dahil pangit at hindi marunong magsalita ng kanilang wika. Noon lang, nag-alok ang espiritu na tumulong. Hiniling niya kay Oji-san na mag-wish. Gayunpaman, hindi naintindihan ni Oji-san kung ano ang sinabi ng espiritu, ngunit sa sandaling yun, ang pinakamalaking hiling niya ay makipag-usap sa ibang tao at alisin ang hindi pagkakaunawaan. Kaya't binigyan siya ng espiritu ng kakayahan na tinatawag na Wild Talker, kung saan maaari siyang makipag-usap sa sinumang nilalang. Gayunpaman, napagkamalan siya ng mga tao bilang isang rare orc na maaaring magsalita at ibinenta siya sa isang mangangalakal. Sa madilim na kulungan, desperado si Oji-san ngunit nagkaroon ng malakas na kapangyarihan. Gamit pala ang Wild Talker, diretsyong nakakausap ang mga elemental sa hangin. Pagkatapos noon, pinagkadalubhasaan niya ang elemental magic. Ginawang espada ni Oji-san ang ilaw, hinati ang kulungan gamit ang isang hiwa at pinalaya ang iba pang mga hayop na nakulong din. Gayunpaman, ang mga hayop na ito ay mga halimaw at hindi inaasahang inatake nila si Oji-san pagkatapos niyang palayain ang mga ito. Sa kabutihang palad, si Oji-san ay maaaring gumawa ng iba't ibang mga mahika sa oras na iyon. Matapos makipaglaban sa isang buong gabi, natalo niya ang lahat ng mga halimaw at nakaipon ng maraming karanasan sa labanan. Nang maglaon, nakita ni Oji-san ang elf na may matinding pakikipaglaban sa isang makamandag na dragon, at pinatay niya ito sa isang atake lamang. Matapos iligtas ang elf, magiliw na inilagay ni Oji-san ang kanyang mga damit sa kanyang balikat. Nagkagusto noon ang elf kay Oji-san at madalas siyang sinusundan. Ngunit si Oji-san ay mapurol sa pag-ibig. Sa pagharap sa dalawang dilag na may crush sa kanya, wala siyang tugon, dahilan para magkahiwalay silang kumilos sa wakas. Nang si Oji-san ay kumikilos ng mag-isa, nakilala niya ang isang grupo ng mga adventurer na may matinding pakikipaglaban sa isang hukbo ng mga goblins. Agad siyang nag-alok ng tulong at madaling natalo ang mga goblins. Pagkatapos nito, kinilala ng babaeng salamangkero ng mga adventurer si Oji-san bilang ang nag-ayos ng barrier. Ayaw ni Oji-san na malantad ang kanyang kakayahan, kaya binura niya ang mga alaala ng mga adventurer. Pero hindi nagtagal, nagkita ulit sila. Sa pagkakataong ito, hiniling ng mga adventurer kay Oji-san na tulungan silang talunin ang isang halimaw, na mukhang isang malaking hedgehog. Ayaw ni Oji-san na patayin ito noong una, ngunit naiintindihan niya ang sinabi ng hedgehog. Alam na pumapatay ito ng mga tao para sa kasiyahan, direktang pinatay ito ni Oji-san gamit ang apoy na magic. Ang kanyang malakas na kapangyarihan ay nagpagulat sa mga adventurer. Samantala, may tumunog na phone sa tabi nila. Nakalimutan pala kunin ni Fujimiya ang phone niya. Kaya dinala ni Oji-san si Takafumi para hanapin si Fujimiya gamit ang flying magic. Sa himpapawid, napansin nilang parang nanghaharas ang isang hulagan kay Fujimiya. Pagkatapos ay nakipag-usap si Oji-san sa mga elemental, na humihiling na bigyan ito ng parehong kakayahan pansamantala, kaya maaaring harapin ni Takafumi ang hulagan na ito. Dumating si Takafumi kay Fujimiya, ngunit nalaman niyang ang hulagan na ito ay talagang kapatid ni Fujimiya. Matapos malutas ang hindi pagkakaunawaan, dinala ni Takafumi si Fujimiya upang lumipad sa kalapit na mataas na gusali habang magagamit pa niya ang kakayahan, at pagkatapos ay ipinaliwanag niya kung bakit niya napagkamalan ang kanyang kapatid bilang isang hulagan sa kanya.
Dahil alam niyang labis na nagmamalasakit si Takafumi sa kanya, napakasaya ni Fujimiya at naging mas malapit ang kanilang relasyon. Pag-uwi nila, sinabihan sila ni Oji-san tungkol sa mga bayani. Sa ibang mundo, ang mga bayani ay ganap na pangunahing tauhan. At sa mundong pinuntahan ni Oji-san, ang bida ay ang babaeng magician sa mga adventurer. Ngunit napakahina ng koponan ng mga bayani kaya hindi makapaniwala sina Takafumi at Fujimiya na sila ang mga bayani ng mundo pagkatapos nilang makita sila. Napansin din ito ni Oji-san na kakaiba, kaya sinuri niya ang memorya ng babaeng salamangkero na si Alicia, at nalaman na ang dahilan kung bakit siya tinuturing na bayani, ay ang pagtalo niya sa hukbo ng mga goblins. Pero sa totoo lang, natalo ito ni Oji-san. Pagkatapos nito, napilitan ang pangkat ni Alicia na tanggapin ang ilang mga gawain na lampas sa kanilang mga kakayahan. Kaya't maaari lamang silang sundan ni Oji-san sa mga gawain ito. Sa isang dungeon, may isang makapangyarihang staff. Matapos makapasok sa dungeon, agad na nakita ni Oji-san na mayroong isang lihim na daanan na maaaring direktang humantong sa pinakamalalim na bahagi ng dungeon. Ngunit nang makuha ng pangkat ni Alicia ang staff, nakaramdam sila ng kaunting pagkawala, dahil nakuha nila ito ng walang labis na pagsisikap. Kaya't ginawa ni Oji-san ang magic ng pagtanggal ng mga alaala at pagkatapos ay pinatulog ang mga ito, at ibinalik ang mga ito sa pasukan. Pagkatapos nito, muli silang pumasok sa pinakamalalim na bahagi ng dungeon sa pamamagitan ng normal na ruta, at nakuha ang staff. Sa pagkakataong ito, nagsikap si Alicia at ang kanyang mga kasama, kaya tuwang-tuwa siya nang makuha niya ang staff. Ipinakita ni Alicia ang kanyang pasasalamat kay Oji-san at binigyan siya ng 3 healing charm bilang kapalit. Matapos umalis sa pangkat ni Alicia, natagpuan ni Oji-san ang hukbo ng kaharian, at sa pamamagitan ng pagbabasa ng alaala ng opisyal, natagpuan niya ang posisyon ng mataas na pari ng simbahan at ang commander ng hukbo. Pagkatapos nito, direktang lumipad si Oji-san sa punong tanggapan ng hukbo ng kaharian. Alam pala ng commander at ng punong pari na mahina sa lakas si Alicia, at sinadya nilang gawin ang mahihirap na gawain kay Alicia. Kung namatay si Alicia sa misyon, maaari nilang gamitin ang isang krisis na hindi malulutas ng bayani bilang dahilan para mag-apply sa kaharian para sa mas maraming gastusin sa militar. Gayunpaman, sa katunayan, napakaraming kakaibang bagay ang ginawa ni Oji-san na hindi maintindihan ng mga ordinaryong tao, dahilan upang isipin ng commander na magkakaroon ng sakuna sa malapit na hinaharap, kaya naisipan niyang dagdagan ang mga gastusin sa militar sa ganitong paraan. Nang malaman ni Oji-san na siya pala ang may gawa nito, nakaramdam siya ng matinding kahihiyan. Sa oras na ito, dumating sa pinangyarihan ang bagong recruit na mandirigma ng hukbo, na eksaktong si Mabel. Matindi ang laban nina Oji-san at Mabel, ngunit ang labanang ito ay isang ilusyon lamang na nilikha nila. Nakaupo talaga sila at nagkukwentuhan sa isang tabi. Lumalabas na nadama ni Mabel na ang pananatili sa hukbo ay maaaring trituhin ng maayos at nakaka-relax, na mas mahusay kaysa sa pagiging isang adventurer. Sinubukan din niyang hikayatin si Oji-san na sumali, ngunit tumanggi si Oji-san. Sa oras na ito, biglang na-control ng High Priest si Mabel para salakayin si Oji-san, ngunit natalo siya ni Oji-san at pinigilan ang kontrol ng High Priest. Sa huli, hiniling ni Oji-san sa komandante na itigil ang pag-frame kay Alicia, at sinabing kung may totoong sakuna, tutulungan niya ito. Natanggap na lamang ng commander ang kanyang kahilingan, at sinabing hihingi siya ng tawad kay Alicia. Pagkatapos noon, nag-transform si Oji-san sa isang apoy na demonyong dragon at lumipad sa kalangitan, umalis sa punong tanggapan. Pagkatapos panuurin ang mga alaalang ito, biglang nalaman ni Takafumi at Fujimiya na talagang kaakit-akit si Oji-san. Sa sobrang init ng tag-araw, wala man lang air conditioner sa bahay ni Oji-san dahil napakahirap niya. Iminumungkahi ni Fujimiya na palamigan ni Oji-san ang bahay gamit ang salamangka ng yelo. Pagkatapos niyang gumawa ng magic, ang bahay ay talagang kasing lamig ng taglamig. Iminumungkahi din ni Fujimiya na gumawa si Oji-san ng mga video ng ilang mga alaala sa ibang mundo, at ilagay ang mga ito sa internet upang maaari siyang kumita ng mas maraming pera. Gayunpaman, naniniwala si Takafumi na ang karanasan ni Oji-san sa ibang mundo ay hindi naaayon sa moralidad ng mga taga-Earth, kaya tinanggihan niya ang mungkahi ni Fujimiya. Sa oras na ito, biglang narinig ni Oji-san ang boses ng Elemental, na nagsasabing kailangan ito ng alay bilang gantimpala sa pagtulong sa kanya na maglagay ng ice magic. Ang handog na ito ay maaaring ulo ng toro o ulo ng isda. Pagkatapos gumawa ng altar mula sa pag-aalay, patuloy na pinapanood ni Oji-san ang mga alaala sa ibang mundo kasama si Takafumi. Matapos mag-transform si Oji-san bilang Flame Demon Dragon, nawalan siya ng malay dahil masyadong matagal ang kanyang pagbabago. Kapag natalo na siya, saka lang niya mababawi ang kanyang katinoan. Kaya't lumipad ang elf sa kalangitan at nilabanan ang Flame Dragon. Matapos ang isang mahirap na labanan, sa wakas ay natalo ng elf si Oji-san, kaya nagawa ni Oji-san na bumalik sa kanyang anyo bilang tao. Kaagad pagkatapos, natagpuan ng isang mangangalakal na may malaking bilang ng mga mersenaryo ang elf, na may utang sa kanya ng maraming pera.
Ang elf ay gumawa din ng isang mahiwagang kontrata sa mangangalakal, at kung hindi siya magbabayad, siya ay magiging kanyang alipin. Upang mabayaran ang elf sa ginawa niyang pagbalik sa kanya sa isang tao, sinira ni Ojeson ang magic contract gamit ang isang espada. Ipinadala ng mangangalakal ang pinuno ng mga mersenaryo upang parusahan si Ojeson at ang elf. Ngunit direktang binigyan ni Ojeson ang mangangalakal ng isang mamahaling singsing, at binayaran ang utang ng elf. Walang makakaasa na babayaran ni Ojeson ang utang, kaya laking gulat nilang lahat. Hindi pa naliligo si Ojeson simula nung naging Flame Demon Dragon siya, plus naging madumi ang elf dahil sa labanan kanina, kaya sabay silang pumunta sa malapit na hot spring para maligo. Sa oras na ito, naantala ni Ojeson ang kanyang mga alaala dahil sa lamig. Ang salamangka ng yelo ay may talagang magandang epekto sa paglamig, kaya mararamdaman nila ang temperatura ng taglamig sa tag-araw. Sa ganitong paraan, nagkaroon ng mainit na araw sina Takafumi at Ojeson sa napakalamig na bahay. Maya-maya, pumunta ang kaklase ni Fujimiya sa bahay ni Ojeson. Nakita niya si Takafumi at Ojeson minsan, at sa tingin niya ay kakaiba silang mga tao. Dumating din ang nakababatang kapatid ni Fujimiya sa bahay ni Ojeson. Dahil sa kanyang nakakatakot na hitsura, mas kumbinsido ang kaklase ni Fujimiya na nasa panganib si Fujimiya. Kaya ang kaklase ni Fujimiya ay pumunta sa bahay ni Ojeson, na nagbabalak na iligtas si Fujimiya. Alam ni Fujimiya na hindi naiintindihan ng kanyang kaklase si Takafumi. Kaya't sinabi niya sa kanyang kaklase na sina Ojeson at Takafumi, bagaman kakaiba ang hitsura, ay talagang mabubuting tao. Noon lamang natuklasan ng kanyang kaklase na may gusto si Fujimiya kay Takafumi. Ipinakita ng kaklase ni Fujimiya kay Takafumi ang ilang larawan ni Fujimiya upang makita kung gusto rin niya si Fujimiya. Nang makita ni Takafumi ang mga larawang ito, ipinakita rin niya na crush niya si Fujimiya. Sa oras na ito, hindi sinasadyang gumawa ng mahika si Ojeson. Hindi alam ng kaklase ni Fujimiya o ng kanyang kapatid na si Ojeson ay isang transmigrationer. Napagtanto ni Ojeson na siya ay nagkamali, at nagpa siya na tanggalin ang kanilang mga alaala. Mabilis na inilabas ni Fujimiya ang kanyang kaklase at kapatid sa bahay ni Ojeson. Dahil sa tingin niya ay masamang bagay na tanggalin ang alaala, naalala ni Ojeson na noong nasa ibang mundo siya, may nagpahayag ng kaparehong kaisipan. Sa oras na iyon, magkasamang pumunta si Ojeson at ang elf sa hot spring. Nagulat si Ojeson nang makita ang isang sign na nakasulat sa Japanese sa pasukan ng hot spring inn. Sinabi ng elf kay Ojeson na may iba pang mga transmigrationer na dumating sa mundong ito maraming taon na ang nakararaan. Ang isa sa kanila ay nagpatakbo ng isang hot spring inn dito noong siya ay tumanda, ngunit siya ay namatay sa katandaan 20 taon na ang nakalilipas. Pagkatapos magbabad sa hot spring, ang elf at si Ojeson ay natulog sa iisang kwarto. Sa gabi, gustong imasahe ni Ojeson ang elf. Nakaugalian ng mga Hapon na magpamasahe pagkatapos magbabad sa mainit na bukal, ngunit hindi ito alam ng elf. Nang minamasahe siya ni Ojeson, nakaramdam ng sobrang hiya at pagkasabik ang elf. Ngunit sa sandaling iyon, natuklasan ni Ojeson na si Alicia at ang kanyang koponan ay nakikinig sa kanyang pakikipag-usap sa katabing kwarto. Pagkalabas pala ng dungeon ay nagtungo sila sa kalapit na kagubatan para ipagpatuloy ang kanilang pakikipagsapalaran, at ngayon, nagkataon na tumuloy din sila sa Hot Spring Inn. Matapos nilang matuklasan na si Ojeson ay kapitbahay, nag-eavesdrop sila sa kanya dahil sa curiosity. Sa oras na ito, nalaman ng elf na ang staff na nakuha ni Alicia mula sa dungeon ay isang sinaunang relic. Bukod dito, nakuha din ng pangkat ni Alicia ang iba pang mga sinaunang relic. Ngunit hindi nila alam na ang mga relic ay mahalaga, kaya hindi nila ito iniingatan ng mabuti at iniwan ang isa sa mga ito sa kagubatan. Nais ng elf na panatilihing ligtas ang mga relic, kaya agad siyang umalis sa bahay panuluyan at pumunta sa kagubatan upang hanapin ang mga relic. Sa oras na ito, hindi inaasahang nasunog ang inn. Nakita ni Ojeson na tila may mga halimaw sa apoy. Kinilala ito ni Alicia bilang isang halimaw na dalubhasa sa hypnosis, at makokontrol nito ang mga aksyon ng tao sa pamamagitan ng hypnosis. Mayroon ding dalawang kakaibang ibon sa kalangitan, at sinadya ni Ojeson na patayin sila gamit ang mahika, ngunit natuklasan niya na hindi na siya makagamit ng magic. Ito ay lumabas na ang dalawang kakaibang ibon sa kalangitan ay maaaring pigilan ang mga tao sa paghahagis ng mahika. Kung hindi kayang mag-magic si Ojeson, ang lakas niya ay katulad ng sa mga ordinaryong tao. Sa kabutihang palad, nagpa siya si Alicia at ang kanyang mga kasamahan na tumayo para kay Ojeson upang labanan ang halimaw. Bilang karagdagan, may 3 charms si Ojeson na hindi maaapektuhan ng mga ibon. Sa pamamagitan ng paggamit ng 3 charms, nagagawa ni Ojeson ang hangin, apoy, at ice magic. Pagkatapos ay lumipad siya sa langit gamit ang mahika ng hangin, at pinatay ang isang kakaibang ibon gamit ang mahika ng apoy. Maya-maya, lumapag siya sa lupa gamit ang ice magic. Isa pang kakaibang ibon ang pinatay ng elf. Pagkatapos ay natagpuan ng elf ang sinaunang relic, isang mahiwagang sniper rifle kung saan maaaring barilin ng gumagamit sa malalayong distansya.
Bagamat napatay ang mga kakaibang ibon, hindi pa rin nakapagbigay ng mahika si Ojason sa ngayon. Nabigo rin ang koponan ni Alicia na talunin ang isa pang halimaw. Lahat maliban kay Alicia ay nahipnotismo ng halimaw, at nagsimula silang habulin si Alicia na parang mga zombie. Sinubukan ni Ojason na paikutan ang staff ni Alicia, at sa isang iglap, dalawang sinag ng liwanag ang nagpakulong sa lahat. Sinamantala ni Ojason ang pagkakataong ito, hiniling ni Ojason kay Alicia na mag-magic para maalis ang hypnosis ng iba. Ang halimaw ay natalo din ni Alicia, at agad na tumakas. Ngunit pagkatapos nito, mas maraming halimaw ang dumating dito. Sa oras na ito, nabawi ni Ojason ang kanyang kakayahang mag-cast ng mahika, at madali niyang napatay ang mga halimaw, na nagligtas muli sa iba. Dahil ang Hot Spring Inn ay nawasak ng mga halimaw, gumawa si Ojason ng isang barrier na may magic, at pinalibutan ang inn. Napakaganda ng open-air hot spring. Nagustuhan ng may-ari ng inn ang hot spring na ito, at ipinakita ang kanyang pasasalamat kay Ojason. Habang nakababad si Ojason sa hot spring, biglang lumapit sa kanya si Alicia na nakasuot ng manipis na damit, at hindi sinasadyang napakita ang kanyang katawan. Nang makita ito ni Ojason ay agad niyang binura ang alaala. Nang matuklasan ni Alicia na maaaring burahin ni Ojason ang kanyang memorya, tinanong niya kung naalis na ba ni Ojason ang kanyang memorya. Dahil sa ayaw niyang magsinungaling, inamin ni Ojason na nalinas niya ang alaala ni Alicia. Nalungkot si Alicia at hiniling kay Ojason na huwag nang burahin ang kanyang mga alaala, dahil ayaw niyang makalimutan ang mga panahong kasama niya si Ojason. Matapos marinig iyon, nilinis ni Ojason ang kanyang memorya na nakita ang kanyang katawan. Gustong habulin ni Alicia ang kanyang damit para ipaalala kay Ojason ang alaalang ito. Nakita ng elf ang eksenang ito sa di kalayuan, at siya ay labis na nagseselos, kaya patuloy niyang binaril si Ojason gamit ang mga sinaunang relic. Natakot si Ojason at tumakas pabalik sa hotel. Masasabi ni Takafumi at Fujimiya na si Alicia ay umiibig kay Ojason, ngunit hindi ito naramdaman ni Ojason. Sa wakas, sinabi ni Ojason sa kanila na bilang karagdagan sa pagbuburo ng mga alaala, maaari rin siyang mag-magic para maalis ang mga emosyon, kaya si Ojason ay laging napakakalmado tungkol sa pag-ibig. Hiniling ni Takafumi kay Ojason na ihagis ang parehong magic sa kanya ng sabay-sabay, at pagkatapos ay naging mahinahon din siyang tao. Di nagtagal, habang naglalaro ng musika sa bahay, kinukwento ni Ojason ang tungkol sa pakikipagtagpo niya sa isang kumakantang hayop sa ibang mundo. Noong panahong iyon, binigyan siya ng misyon na talunin ang kumakanta na hayop sa kagubatan. Nang maglaon, natuklasan ni Ojason na ang kumakanta ay talagang si Mabel. Kamakailan, siya ay gumagala sa kagubatan, at upang takutin ang mga mapanganib na hayop, gumawa siya ng isang malaking horror ice sculpture. Si Mabel ay kumakanta kapag siya ay naiinip, kaya ang ice sculpture ay itinuturing na isang kumakanta na hayop. Nang malaman ni Mabel na si Ojason ang inatas ang talunin ang kumanta na hayop, ginawa niyang mawala ang iskultura ng yelo, at nangakong aalis sa kagubatan. Gayunpaman, nakaramdam ng pag-aalala si Mabel. Hindi niya alam kung saan siya susunod na maninirahan pagkatapos umalis sa kagubatan. Naisip ni Ojason na magaling kumanta si Mabel, at iminungkahi niya na maging bard si Mabel. Nagpapasalamat si Mabel sa payo ni Ojason, at nag-alok siyang kumanta ng kanta mula sa Earth para kay Ojason, kaya tinuruan siya ni Ojason ng kanta. Perpektong kinanta ni Mabel ang kanta. Si Ojason na malayo sa Earth sa loob ng maraming taon, narinig muli ang mga kanta ng kanyang bayan at napaiyak. Sa oras na ito, sinubukan ng isang squad ng mga kabalyero na salakayin si Ojason, ngunit bago sila magsimulang umatake, natalo sila ng elf. Nakita ng elf na kumakanta si Mabel para kay Ojason, at agad na nakaramdam ng matinding inggit. Pagkatapos ay tinanong niya si Ojason kung bakit napakalapit nito kay Mabel, samantalang siya ang unang nakilala ni Ojason, ngunit hindi nila alam ang mga pangalan ng isa't isa. Kaya sinabi ni Ojason ang kanyang tunay na pangalan. Si Ojason ay palaging gumagamit ng pekeng pangalan noon, at ito ang unang pagkakataon niyang sabihin sa iba ang kanyang tunay na pangalan. Ang elf ay labis na naantig, at sinabi rin sa kanya ang kanyang buong pangalan. Ngunit napakahaba ng pangalan na hindi na ito matandaan ni Ojason, kaya binigyan ni Ojason ang elf ng pangalang Hapon, na labis na ikinatuwa ng elf. Pagkatapos noon, dumating din si Mabel kay Ojason. May malapit na templo na sinasabing may malaking kahalagahan sa transmigration. Naisip ni Ojason na maaaring payagan siya ng templo na bumalik sa Earth. Kaya't naglunsad siya ng pag-atake sa mga nilalang sa templo. Ang nilalang sa templo ay isang espiritu na walang pisikal na katawan, at ang ordinaryong mahika ay hindi maaaring magdulot ng pinsala dito. Gayun din ang espiritu ay may napakalakas na espiritual na mahika, na direktang kinokontrol si Ojason. Sa oras na ito, dumating ang pangkat ni Alicia, at ginamit ni Alicia ang staff upang alisin ang mahika ng espiritu. Sa makatuwid, bumalik sa normal si Ojason.
Sa pagkakataong ito, huminto si Ojason sa pag-atake sa espiritu, at itinapon niya ang lalagyan na naglalaman ng kaluluwa ng Flame Demon Dragon, sinusubukang makuha ang kaluluwa ng Flame Demon Dragon na sumipsip ng espiritu. Nang makuha ng kaluluwa ng Flame Demon Dragon ang espiritu, si Mabel at ang iba pa ay natakot. Wala silang ideya kung paano lalabanan ang dalawang makapangyarihang puwersang ito. Tila sobrang kumpiyansa si Ojason dahil mayroon silang Ice Sword na makakapigil sa Flame Demon Dragon. Si Mabel ay ang tanging tao sa lugar na maaaring kontrolin ang espada, ngunit siya ay masyadong takot na kumilos sa pamamagitan ng nilalang sa kanyang harapan. Nang ang lahat ay desperado na, kumilos ang elf. Nagpasya siyang patayin ang Flame Demon Dragon sa mas mabilis na kilos at mas malakas na kapangyarihan. Upang patunayan ang kanyang lakas, ipinakita niya ang espada na dala niya, at pagkatapos ay sinabi sa kanila ang kanyang plano sa labanan, na humihiling kay Ojason na tulungan siyang kumpletuhin ang plano. Sa ganitong paraan, kahit wala ang Ice Sword, maaari silang manalo. Ngayon, handa na ang lahat. Masaya si Mabel na hindi niya kailangang sumali sa laban na ito, na nagbabalak na manood mula sa gilid. Sa hindi inaasahan, siya ay tinarget ng Flame Demon Dragon. Lumalabas na ang Flame Demon Dragon at ang Ice Clan ay magkaaway. Nang matuklasan ito ni Ojason, nagpasya siyang samantalahin ito, at ginamit si Mabel bilang bitag para maakit ang atensyon ng kalaban, at makaabala ng oras para lumaban ang elf. Sa oras na ito, napansin ni Ojason na masama ang pakiramdam ng elf. Matapos siyang tanungin, nalaman niyang walang lakas ng loob ang elf sa labanang ito, at ang sinabi niya kanina ay para mabawasan ang takot ng lahat, para mahinahon silang sumali sa labanan. Bagamat walang lakas ng loob ang elf, naalala niya ang sinabi ni Ojason na, ang krisis ay isang pagkakataon, at nagpasya siyang lumaban sa lahat ng kanyang pagsisikap. Nang magsisimula na ang labanan, si Takafumi, na nanunood ng mga alaala, ay pinindot ang pause button. Ito ang unang pagkakataong lumaban si Ojason, kaya dapat kumain ng merienda si Takafumi habang nasasaksihan ang tagumpay ni Ojason. Attention! Paparating na ang pinakakapanapanabik na eksena ng huling episode. Sa pagharap sa pag-atake ng Flame Demon Dragon, nanguna si Ojason at nilabanan ang unang pag-atake nito. Kaagad pagkatapos, ipinadala niya ang elf sa Flame Demon Dragon. Bagamat natatakot si Mabel, alam niyang wala ang elf sa kanyang pinakamabuting kalagayan sa pakikipaglaban ngayon. Kaya't naglabas siya ng nagyayelong kasanayan upang harangan ang ikalawang pag-atake ng Flame Demon Dragon. Sinamantala ni Ojason ang pagkakataon na ihatid ang lahat ng kanyang enerhiya sa elf, upang ang elf ay makapagbigay ng napakalakas na magic. Matapos ang mahabang panahon ng pakikipaglaban, tinalo ng elf ang Flame Demon Dragon gamit ang kanyang pinakamataas na kapangyarihan sa pakikipaglaban, at bumalik din sa normal ang lupa na yumanig dahil sa labanan sa pagitan ng dalawang malalakas na puwersa. Sa oras na ito, ang elf ay pagod at nagsimulang mahulog. Si Ojason na nakatuklas na may mali ay nakuha siya sa oras, nagrereklamo na hindi sinabi sa kanya ng elf nang mas maaga na sa labanan ay mawawalan siya ng lakas upang lumipad. Nang marinig ang seryoso ngunit banayad na pag-aalala, ang elf ay nakaramdam ng labis na kasiyahan. Matapos ang dalawa ay ligtas na makarating sa lupa, kinuha ni Ojason ang bote upang mapanatili ang espiritu ng Flame Demon Dragon habang si Mabel ay lumapit upang humingi ng kredito. Alam ni Ojason na lahat ay naglagay ng maraming pagsisikap at seryosong nagpasalamat sa lahat. Sa usapan, sinabi ni Ojason ang kanyang tunay na pangalan sa lahat, na labis na ikinainggit ng elf. Naisip niya na ang tunay na pangalan ni Ojason ay dapat maging sikreto sa pagitan nila. Galit, nagsimula siyang kumilos na parang layaw na bata, ngunit hindi niya sinasadyang naitumba ang bote na naglalaman ng apoy na demonyong dragon. Hindi maintindihan ng elf kung bakit pinanatili ni Ojason ang kasuklam-suklam na nilalang na ito. Kung hindi sinasadyang nailabas ito, baka hindi na nila muling matalo. Sinabi sa kanya ni Ojason ang dahilan. Sa labanan ngayon, natagpuan niya ang oras at espasyo na panandali ang nag-warping, at naisip niya na makakatulong ito sa kanya na makabalik sa Japan. Nang marinig ito, direktang ipinakita ng elf ang kanyang espada at gustong sirain ang bote. Sa ganitong paraan, ang kanyang minamahal na lalaki ay maaaring palaging manatili sa mundong ito. Samantala, sa Japan, pagkatapos malaman ang clue ng pag-alis ni Ojason mula sa ibang mundo sa pamamagitan ng kwentong ito, tinanong ni Fujimiya kung bumalik si Ojason sa Japan gamit ang pamamaraang ito, ngunit naantala ito ni Takafumi. Gusto niyang ipagpatuloy ang panunood sa buhay ni Ojason sa ibang mundo, at ayaw niyang malaman ang ending ng ganoon kaaga, habang tila iniisip ni Ojason na perpekto na dito magtatapos ang kwento. Pagsapit ng gabi, muling ipinakita ang mga alaala ni Ojason, kung saan dinala si Ojason sa bilangguan. Nagmamadaling nagtanong si Takafumi kung totoo. Nang marinig ang sagot ni Ojason, nasira si Takafumi. Parang hindi lahat ng story ay may happy ending. At dito na ang pagtatapos ng anime na ito. Mahigit kalahating taon na ang lumipas, at sa wakas ay natapos na ang Uncle from Another World. Iniisip ko kung nasatisfied ka sa ending nito. Ano ang ere-rate mo sa anime na ito sa scale ng 1 hanggang 10?
Magkomento sa ibaba upang ibahagi ang iyong mga opinyon. Well, dito nagtatapos ang video ngayong araw. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. See you sa susunod kong video. Bye!